Alam nyo ba mga sangkay na may nangyayari sa ating bansa na hindi alam ng maraming mga Pilipino na mayroong malaking panganib na nagaganap sa Pilipinas? Okay, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi pambihira, may nangyayari pala talaga sa Pilipinas na tahimik lamang po na pinupuruhan ng ating bansa. Naku, marami pong hindi nakakaalam na ito, kaya i-discuss po natin dito kung ano ito. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ina-upload po nating video. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, eto na nga mga sangkay. Gusto kong i-discuss ito kasi ibinalita po ito ng media at ng mga eksperto. May nagaganap sa Pilipinas na panganib. Ayon po dito, record low level sa Angat Dam, nakakaalarma. Krisis sa tubig, wala pang nakikita. Pero, very alarming na po ang nangyayari. Bagamat ang krisis sa tubig, hindi pa po tayo napupunta sa krisis sa tubig. Pero, kasi umuulan ngayon, pero nakaka-alarma na po yung kanilang nakikita. Kasi magtataka ka, paano nangyayari na nagkakaroon ng record low level sa Angat Dam? Samantalang panay ulan. Di ba panay ulan po mga sangkay? So, though ngayon, nag-uulan, medyo pakonti-konti, tumataas, baba. Pero to answer your question, kung it's cause for alarm, no? Yes, kasi Ayan, nakaka-alarma na daw mga sangkay, sabi ng eksperto. yung elevation natin ngayon talagang masyadong mababa, no? Partida ha, wala tayo sa summer. We expect sana na paakyat na ito, pero sa ngayon hindi natin nakikitang umaakyat. Yan oh. Yan po ang makikita po ninyo mga sangkay. Sumadsad na sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang tubig sa Angat Dam. Grabe. Sumadsad na sa pinakamababa sa kasaysayan itong Angat Dam. At alam nyo ba mga sangkay, na itong napakalaking dam ay maraming sinusuplayan na mga lugar sa Luzon? Tapos paparating pa yung Paxilica. Naku, paano na lang ang Pilipinas niyan? Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, naitala noong July 25 ang antas ng tubig sa Angat sa 150.42 meters na anilig pinakamababang level mula nang mag-operate ang dam noong 1967. Oh, kita mo? Pinakamababa sa kasaysayan nung nag-operate po yan mga sangkay. Pambihira. May pinakamababa din nung 2010. Pero ngayon umabot na lang kasi ng 150.42. Pambihira. Mas mababa ito sa dating record na 157.55 meters noong 2010. Sa ngayon, bunsod ng pakonti-konting pag-ulan, umakyat naman sa 150.85 meters na ang level ng tubig sa Angat. Kahit pa paano, umakyat ng kaunti. Pero, ang sabi doon, uakyat baba po. Kumbaga yung ulan lamang yung nagpupuno mga sangka every time na kumbaga bababa ang tubig. Pag umulan, medyo tataas kaunti, tapos bababa na naman. Ayon kay MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, aminado sila na alarming ang kasalukuyang sitwasyon dahil dapat sana ay nagsisimula ng umakyat ang antas ng tubig sa reservoir batay sa normal na historical trend. We constructed it in 1967, so that's 59 years already. So from January to December, ganyan talaga yung trend niya, ma'am, no? From January to July, pababa siya. Then July to December, Kailan nga ito pinagawa mga sangkay? that's 59 years already. So from Sisimula ng umakyat ang antas ng tubig sa reservoir batay sa normal na historical trend. we constructed it in 1967. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos. So, isa po sa mga project ito ni Lolo Apulacay Ferdinand E. Marcos. Itong dam na ito. Sipin nyo mga sangkay, wala na po si Apulacay pero ang nakikinabang sa proyekto niya, marami. Pati pong mga basher niya, mga sangkay, nakikinabang. So, talagang magaling, no, na presidente po, mga sangkay. Si Ferdinand E. Marcos Sr.
So that's 59 years already. So from January to December, ganyan talaga yung trend niya, ma'am, no? From January to July, pababa siya. Then July to December, that's the time na magre-refill yung ating reservoir. Dapat mataas na mga sangkay eh. Subalit mapapansin na ngayong taon na hindi ito nangyayari. Mag-August Ayon naman na. kay Pag-asa, Senior Weather Specialist and Hydrometeorology Division o Pagulayan, hindi sapat ang mga pag-ulan para magkaroon ng malaking epekto sa Angat watershed. Umuulan, pero hindi po siya ganon ka-significant or katataas yung mga pag-ulan to really have a significant na impact doon sa watershed. No, maaring talagang patuloy pa rin yung pagbaba in spite of this. Sa ngayon, karamihan ng ulan ay napupunta lamang sa pagpuno ng soil moisture. Dagdag pa ng Pag-asa, mataas pa rin ang konsumo ng tubig dahil mainit pa ang panahon. Mula sa humigit kumulang 159.90 meters noong simula ng Hulyo, bumaba ito sa 150.85 meters. Grabe. Kaya naman halos nasa 8 metro ang ibinaba ng antas ng tubig sa loob ng 29 na araw. Aniya pa noong 2010, kung kailan naitala ang dating record low, nagkaroon din ng meteorological drought dahil sa El Nino. Gayunman, bagamat nasa 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam, Grabe, nasa 90% ang supply sa Metro Manila. Imagine niyo kung gaano kadami yun. So, akala po natin wala-wala lang to. Delikado yan kapag nagtuloy-tuloy na bumagsak ang level ng tubig, pambihira. nilinaw naman ng MWSS na hindi pa maaaring masabi sa ngayon kung magkakaroon ng water crisis o water shortage. Sana hindi po tayo umabot doon, no? Pambira, ngayon halos nga walang tigil yung ulan eh. Parang mayat maya uulan. Pero ganyan po kababa yung tubig. Kung mapapansin mo, ma'am, 150 meters na ngayon, pero wala pa rin mga interruption na nangyayari sa ating system kasi nga na-augment natin yung ating pangangailangan since 2019. Kaya ang ginagawa namin, mitigating measures is to iba pinagkukuhanan aside from the Angat Dam. Kaya sa ngayon at the level of 150.85 meters ay hindi natin nararamdaman yung epekto nitong pagbaba ng ating reservoir. Sa ngayon, may alokasyon ang MWSS na 46 cubic meters per second mula sa National Water Resources Board. Pero hindi lahat ito kinukuha. Ayon sa ahensya, nasa 39 hanggang 40 cubic meters per second lamang ang aktwal na kinukuha upang mapangalagaan ang natitirang tubig sa reservoir. May mga nagsasabi nga mga sangkay na yung susunod daw po na digmaan, hindi na po dahil sa oil. Yung susunod daw po na digmaan ay krisis na po sa tubig. At nakikita din po talaga natin yung mga sangkay. Marami po mga bansa. May drought. Merong tagtuyot, yung tubig kulang na sa supply. Pero nyo, kahit nga po yung mga probinsya, mga sangkay, nagkakaroon po ng kakulangan sa supply ng tubig. Pambihira. So, ito po yung crisis ngayon na nangyayari sa Pilipinas. And actually, hindi lamang po ito sa Metro Manila. Maging yung mga probinsya, ngayon mga sangkay, nahihirapan din po sila sa tubig. Tahimik lang. Pero nagdudulot po mga sangkay na matinding problema sa ating bansa. At ngayon, yung mga eksperto pa lamang po ang nakakaalam nito. Kaya naman, i-share po natin ito para kumalat po, maraming makaalam mga sangkay at makapagtipid na din po ng tubig. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.